Maagang umaga. Ang katahimikan ng Vatican ay tila isang pag-ikot ng mga panalangin, mahina at matamis, humahaplos sa mga marmol na dingding ng aking maliit na kapilya. Ako si Pope Leo XIII, at sa sandaling iyon, isa lamang akong anak ng Diyos na nagsusumamo ng liwanag sa gitna ng kalituhan ng panahon. Nakaharap ako sa altar, lumuluhod, at ang mga kandila ay mahina ang sindi habang bumubulong ako ng mga panalangin para sa milyong kaluluwa, lalo na para sa mga kababaihang Latino, na palaging may espesyal na lugar sa aking puso. Sa gitna ng pagninilay, biglang lumalim ang aking buntong hininga. Para bang may biglang tumama sa akin, malamig ngunit marahang yakap. Alam kong may kakaibang mangyayari. Naalala ko ang isang panaginip noong aking kabataan, isang batang babae mula sa Veracruz, si Carmen, na umiiyak sa gilid ng simbahan dahil pinilit siyang magsuot ng damit na hindi niya gusto. Ama, masama po ba akong tao kung hindi ko sundin ang uso? Tanong niya noon. Noon ko pa naisip, ang pananamit ay higit pa sa tela, ito ay sining ng paggalang sa sarili at sa Diyos. Habang ako'y patuloy na nagdarasal, biglang naramdaman ko ang bigat sa aking balikat, hindi pisikal, kundi espiritual. Ang aking paningin ay tila lumabo, ngunit sa gitna ng kadiliman, sumilay ang isang malambot na liwanag. Isang tinig, mahina ngunit malinaw, ang bumigkas sa aking isip, Leo, marami sa aking mga anak na babae ay naliligaw. Ang kanilang dangal ay unti-unting nauubos, at walang sumisigaw para sila ay gabayan pabalik. Napatigil ako. Ang damdaming iyon ay hindi mapapaliwanag ng lohika. Tila sinakop ng pananabik at kaba ang buong pagkatao ko. Panginoon, bulong ko, ano ang nais mong iparating sa akin? Ilang saglit, tanging tibok ng puso at tunog ng hininga ko ang naririnig ko. Ngunit sa katahimikan, bumalot ang isang pakiramdam ng pagkadismaya. Nakita ko sa isip ko ang mga lansangan ng Mexico, ang mga plaza ng Argentina, ang mga simbahan ng Los Angeles, lahat puno ng kababaihang naglalakad, tila hinahanap ang kanilang lugar sa mundong puno ng ingay at tukso. Bumalik ang boses. Ang mundo ay nagsisigaw, Leo. Ngunit ang aking tinig ay bulong lamang. Sino ang makikinig? Sino ang magdadala ng liwanag? Napaupo ako, tila naubusan ng lakas. Pumikit ako, pinilit na pakalmahin ang sarili. Huminga ako ng malalim. Ilang sandali, napuno ng mga alaala ang aking isip, mga inang naglalakad kasama ang kanilang mga anak sa gilid ng kalsada, mga lola na mahigpit ang hawak sa rosaryo, at mga dalagang bumubulong ng panalangin bago sumabak sa isang bagong araw. Alam ko, bawat isa sa kanila ay may istoryang hindi ko pa naririnig. Leo, ikaw ba ay handa? Bumuka ang aking labi sa kawalan. Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Walang sumagot. Ngunit sa puso ko, lumalim ang isang pangako, hindi ko pababayaan ang aking mga anak na babae. Hindi ko hahayaang mawala sa dilim ang kanilang dangal at pananampalataya. Naglakad ako palabas ng kapilya, ang bawat hakbang ay mabigat. Ngunit sa bawat paghinga, naramdaman ko ang pag-apaw ng lakas, hindi galing sa sarili, kundi galing sa itaas. Huminto ako sa harap ng isang lumang larawan ni Maria, ang ina ng Diyos, na nakadamit ng payak ngunit puno ng biyaya. Napakapit ako sa imahe niya. Ina, tulungan mo akong makita ang bawat babae bilang isang refleksyon ng iyong kabutihan. Bigyan mo ako ng tapang na magsalita, kahit na walang gustong makinig. Tulungan mo akong magsilbi, hindi bilang isang hukom, kundi bilang ama. Sa labas, nag-umpisa ng sumikat ang araw. May katahimikan ngunit sa ilalim nito ay isang rumaragasang bagyo ng pangyayari na paparating. Sa kauna-unahang pagkakataon, ramdam kong may misyon akong hindi ko maaaring ipagpaliban. Ang bawat babae, mula sa Mexico hanggang Argentina, mula sa Los Angeles hanggang Colombia, ang bawat isa sa kanila ay kailangan ng isang paalala. Sila ay mahalaga, sagrado, at may layunin na higit sa sinasabi ng mundo. Ang liwanag ng umaga ay tumama sa mga bintana ng Vatican. Habang naglalakad ako pabalik sa aking silid, isang matandang madre ang nasalubong ko sa pasilyo. Ngumiti siya, marahan at puno ng pag-unawa, parang alam niyang may bumabagabag sa akin. Ama, may bumabagabag po ba sa inyo? Ngumiti ako ng mahina. Sister Maria, minsan pakiramdam ko ang mundo ay hindi na nakikinig. Pero alam kong hindi ako nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa, Ama, sabi niya, marahang pinisil ang aking kamay. Ang mahalaga, nagsisimula ang pagbabago sa puso ng isa. Lumalim ang aking ngiti. Ang kanyang tinig ay tila pag-asa na bumalot sa akin. Alam ko, hindi aksidente ang pagkikita namin ngayong umaga.
Isang palatandaan. Isang paalala na ang bawat misyon, gaano man ito kabigat, ay kayang simulan ng isang taos pusong panalangin at isang maliit na hakbang. Bumalik ako sa aking kwarto, nagsimula akong magsulat. Hindi ko pa alam kung saan ako dadalhin ng aking panata, ngunit tiyak ako na ito ay para sa bawat anak ng Diyos na naglalakad sa mundong ito, dala ang bigat ng kanilang mga lihim at ang pag-asam ng pagtanggap. Isang malalim na buntong hininga. Panginoon, ako ay handa. Ipadala mo ako. At doon nagsimula ang aking paglalakbay, hindi bilang isang papa na nakaupo sa trono, kundi bilang isang ama na handang tahakin ang mga kalsada ng mundo, hanapin ang kanyang mga anak, at ibalik sila sa liwanag. Sa likod ng mga pinto ng Vatican, tahimik na nagbabadya ang isang bagong araw, puno ng mga tanong, hamon, at pag-asa. Lumipas ang ilang araw mula noong gabing iyon sa kapilya. Dinala ako ng aking panalangin at tahimik na pagmumuni-muni sa mga sulok ng aking alaala, ngunit sa pagkakataong ito, ang aking mga mata at puso ay bumaling sa mga taong nasa paligid ko, sa mga kwento ng pananampalataya na unti-unting nalulusaw sa hangin ng lungsod. Sa isang mainit na linggo ng umaga, nagtungo ako sa isang maliit na parokya sa East Los Angeles. Sa labas, amoy pa ang tinapay na niluto ng mga abuela, at maririnig sa hangin ang mga tawa ng mga bata. Ngunit may bigat sa hangin na hindi kayang alisin ng simoy ng umaga, isang pakiramdam ng kalungkutan na pumapaloob sa bawat hakbang ng mga taong pumapasok sa simbahan. Dito ko unang nakita si Mara Elena. Maputi na ang buhok niya, ngunit maliwanag ang kanyang mga matang puno ng mga istorya ng paglipas ng panahon, sakripisyo, at pananampalataya. Hawak niya ang kamay ng kanyang apong babae, si Camila, na 17 anyos, payat at maganda, at suot ang isang maikling palda at blusang masyadong bukas para sa mata ng isang matandang Katoliko mula Mexico. Tahimik na pumasok si Mara Elena sa simbahan, yumuko sa harap ng altar, at taimtim na nanalangin. Sa bawat patak ng luha niya, naramdaman ko ang bigat ng daan-daang abuela, ina, at anak na babae na, bagamat buo ang pananampalataya, ay unti-unti nang nilalamon ng mundo ang kanilang mga pamantayan at dangal. Pagkatapos ng misa, lumapit ako sa kanya. May pag-alinlangan sa kanyang mga hakbang, parang natatakot siyang istorbohin ang papa, ngunit malalim ang pangangailangan niyang magsalita. Padre Leo, mahina niyang wika, nanginginig ang kanyang tinig na parang naglalakad sa pagitan ng lakas ng loob at desperasyon. Patawad po, pero kailangan ko pong magsalita. Hindi ko na po maintindihan ang mundong ginagalawan namin. Nilingon ko siya, pinilit kong gawing malumanay ang aking tinig. Ano ang bumabagabag sa iyong puso, Mara Elena? Napabuntong hininga siya, at unti-unting tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Alam niyo po ba, noong bata pa ako sa Mexico, mahigpit kaming tinuruan ng lola ko na igalang ang simbahan, igalang ang sarili. Bawat linggo, sinusuot ko ang pinakamahabang palda ko, tinatakpan ko ang balikat, at may panyo pa sa ulo. Ang misa ay parang fiesta ng kaluluwa, bawat dasal ay parang awit, bawat kilos ay puno ng galang. Pero ngayon, napatingin siya sa kanyang apo, naabala sa cellphone, nakakunot ang noo na parang naiinip lang matapos ang misa. Hindi ko na po kilala ang sarili kong pamilya. Ang mga anak ko, apo ko, hindi na nila naintindihan kung bakit mahalaga ang kahinhinan. Sabi nila, lipas na raw ang panahon ko, at nakakahiya daw kung susundin pa ang dati naming kaugalian. Tumango ako, naghintay pa ng mas malalim niyang sasabihin. Sa paligid namin, may ilan pang mga abuela, ina at tita na marahang lumalapit, parang nahihikayat din silang magbukas ng damdamin. Sumingit si Dona Rosa, dating kapitbahay ni Mara Elena, payat na may malalim na mga linya sa mukha. Padre, dati po, kung makita kami ng nanay namin na nakamaikling palda, uwi kaming luhaan at may sermon na mahaba pa sa misa. Ngayon, parang baliktad na ang mundo. Ang mga bata ang may lakas ng loob magsabi na kami raw ang mali. Sumama sa usapan si Tita Lily na tahimik na umiiyak. Noong isang araw po, may narinig akong 2 dalagita sa harap ng simbahan, nagpapaligsahan kung sino ang may pinakamagandang TikTok video. Ang focus nila, hindi panalangin, kundi kung gaano ka-sexy ang dating nila sa video. Parang mas mahalaga na maging viral kaysa maging banal. Sa gitna ng mga tinig ng kababaihan, si Mara Elena ang muling nagsalita. Mahal ko ang mga apo ko, Padre, pero hindi ko na sila maintindihan. Kahit anong paalala ko, iniisip nila na gusto ko lang silang kontrolin. Hindi ko naman po intensyon na ipagkait sa kanila ang kalayaan, ang gusto ko lang, malaman nilang ang tunay na halaga nila ay hindi nakabase sa sinasabi ng mga kaibigan o ng social media.
Tahimik akong nakinig, bawat salitang binibitawan ng mga babae ay parang mga piraso ng pusong nabasag, nananabik maipon at muling buin. Inisip ko, ilang Mara Elena pa kaya ang umiiyak tuwing gabi, nagdarasal para sa mga apo na hindi na makilala ang sariling mga ugat. Mara Elena, sabi ko, marahan kong inabot ang kanyang kamay, ang iyong pag-aalala ay sigaw ng maraming ina at lola sa buong mundo. Pero tandaan mo, ang isang binhi na itinanim sa pag-ibig at panalangin ay hindi kailanman mawawala. Minsan, natatabunan ng damo pero hindi namamatay. Tumingin siya sa akin, halos napapangiti sa kabila ng luha. Pero paano po, Ama? Paano ko sila abutin kung parang bawat salita ko ay tumatama lang sa pader? Sa gilid ng mga bangko, maririnig ang marahang usapan ng ilang kabataan, tawa, bulungan, at hagikikan tungkol sa mga suot nila. Napansin ni Mara Elena at muling bumigat ang kanyang dibdib. Hindi ba't masama na pilitin silang maging katulad natin? Tanong ni Camila na ngayon ay tahimik na lumapit sa tabi ng lola niya. Tila naramdaman niyang pinag-uusapan siya. Nagulat si Mara Elena sa tanong ng apo. Camila, anak, hindi kita pinipilit. Gusto ko lang na igalang mo ang iyong sarili gaya ng itinuro sa akin ng nanay ko. Umismid si Camila, bumuntong hininga at lumingon sa akin. Padre, hindi po ba pwedeng maging moderno at katoliko ng sabay? Bakit parang ang hirap-hirap ng gusto ng mga matatanda? Ngumiti ako, sinusubukang hanapin ang tamang salita. Camila, anak, hindi kasalanan ang maging moderno. Pero may mga bagay na hindi naluluma, ang paggalang sa sarili, sa Diyos, at sa iba. Minsan, sinusubok ng mundo kung sino talaga tayo. Ang mga uso, mabilis magbago. Pero ang dangal at pananampalataya, iyan ang nagtatagal. Tumahimik si Camila. Sa likod ng kanyang matapang na anyo, nakita ko ang pagdududa, at marahil, takot na hindi tanggapin ng grupo niya kung hindi siya susunod sa uso. Tumingin siya sa lola niya, na puno ng pag-aalala at pagmamahal. Nagpatuloy ang usapan, at napansin kong mas marami pang babae ang lumalapit, dahan-dahan, tahimik na nakikinig. Parang bawat isa ay may dalang sugat, lihim na takot, at pangarap para sa mga anak na huwag maligaw ng landas. Sa isang tabi, may batang ina na halos kasing edad lang ni Camila, nilapitan niya ako pagkatapos. Padre, paano po kung ang magulang mismo ang nadadala ng uso? Paano kung ako, bilang ina, natatakot na masabihang makaluma? Minsan, mas madali nang hayaan na lang ang mga anak, kaysa makipaglaban sa agos ng mundo. Napabuntong hininga ako. Walang sinuman ang perpekto, anak. Pero ang tunay na tapang ay hindi ang sumabay sa lahat, kundi ang pumili ng tama kahit na mag-isa. Mahirap pero hindi ka nag-iisa. Muling humikbi si Mara Elena, marahang nagsalita, Padre, sana, kahit isang araw, maramdaman ng mga bata kung gaano sila kamahal ng Diyos, hindi dahil sa ganda ng kanilang damit, kundi sa ganda ng kanilang kaluluwa. Puno ng emosyon ang paligid, hindi lang ng pagdadalamhati, kundi ng pag-asa rin. Ang bawat kwento, bawat hikbi, ay tila sigaw na tumatagos hanggang sa langit. Maya-maya, narinig ko ang kampana ng simbahan, tanda ng pagtatapos ng misa. Ngunit parang hindi natapos ang tunay na misa sa puso ng mga kababaihang ito. Hindi sila agad umalis. Nagyakapan, nagdasal, at nag-umpisa ng maliit na pagtitipon sa gilid ng bakuran ng simbahan. Naglakad ako palayo, ngunit ramdam ko sa balikat ko ang bigat ng mga kwento at sigaw ni Mara Elena at ng napakaraming tulad niya. Pumasok ako sa maliit na opisina ng parokya, naupo, at nagmuni-muni. Napansin ko sa bintana ang mga kabataang babae na abala sa selfie, nag-aayos ng buhok at nagpapaligsahan ng outfit. Sa kabilang dako, ang mga matatanda, nakatingin, may halong pagnanasa at pangamba sa kanilang mga mata. Habang pinagmamasdan ko sila, napagtanto ko na hindi lang ito usapin ng damit, kundi usapin ng puso, ng kultura, ng pananampalataya. Ang mundo ay mabilis magbago, pero ang pinagmumulan ng dangal at pananampalataya ay nananatili. Nasa harap ko ang isang lumang larawan ng pamilya, ipinadala ng isang abuela mula sa El Salvador. Sa litrato, magkadikit ang mga henerasyon, lola, ina, apo. Lahat nakangiti, magkasama sa isang pista ng bayan, simpleng pananamit, ngunit busog sa pagmamahal. Ano ang nawala? Ano ang naiwan? Naramdaman ko ang panibagong apoy sa puso ko. Hindi sapat ang mangaral mula sa pulpito. Kailangang makinig, umupo, maglakbay sa kwento ng bawat pamilya. Kailangan kong umupo sa mga mesa ng kanilang bahay, marinig ang kwento ng kanilang mga pagkatalo at tagumpay.
Pinikit ko ang aking mga mata at taimtim na nagdasal, Panginoon, tulungan mo akong maabot hindi lamang ang isip, kundi ang puso ng bawat pamilya. Bigyan mo ako ng wika na maintindihan nila, at ng pag-unawang lalampas sa henerasyon at uso. Nang ako'y bumangon mula sa panalangin, alam kong mas malalim pa ang misyon ko. Hindi lang ito tungkol sa pagpuna sa pagbabago, kundi sa pagtulong sa bawat pamilya na muling madiskubre ang ganda ng kanilang ugat, ang dangal ng pagiging anak ng Diyos, lampas sa damit, lampas sa uso. Ang sigaw ni Mara Elena ay naging sigaw ko rin, isang panalangin na marinig ng susunod na henerasyon, bago pa sila tuluyang maligaw ng agos ng mundo. Ang araw ay patuloy na gumugulong sa abalang kalendaryo ng Vatican, ngunit ang mga kwentong naiwan mula sa East Los Angeles ay nanatiling sariwa sa aking isipan. Sa bawat liham na natatanggap ko, bawat pakikipag-usap sa telepono mula sa mga pari at mga laiko, lalong lumilinaw na ang krisis ay hindi lang kwento ng mga abuela o mga batang babae. Ito'y buhay na sugat sa pagitan ng katawan at kaluluwa ng bawat babaeng Katoliko. Nagpasya akong buksan ang pinto ng aking opisina, literal at espiritual, upang marinig mismo ang tinig ng mga babaeng ito, mula Mexico hanggang Estados Unidos, bawat isa may dalang kwento, lihim, at paghihirap. Una kong nakilala si Carmen, 23 taong gulang, mula sa lungsod ng Mexico. Bata pa lamang siya, aktibo na siya sa simbahan, pero ngayon ay nagtatrabaho na bilang account executive sa isang malaki at modernong opisina. Ama, ang hirap pala talagang maging Katoliko at babae sa panahon ngayon, panimula ni Carmen sa aming tawag. Ang boss ko, babae rin, pero parang sinusukat kami hindi sa sipag kundi sa hitsura. Gusto nila ng maganda, bata, presentable. Hindi naman masama, pero napapansin ko, lahat kami dito nagsusuot ng fitted na damit, maikli ang palda, hapit ang blouse. Kung hindi, parang hindi ka kasama. Parang hindi ka bahagi ng opisina. Pinipili mo ba yon, Carmen? Tanong ko. Tahimik siya ng ilang sandali. Noong una, parang wala lang. Pero nung masanay ako, napansin ko, parang hindi na ako makapagsimba nang hindi nag-isip kung ano ng suot ko. Noong nakaraang linggo, nagsuot ako ng blouse na fitted at palda na lampas tuhod lang, at nahuli ko ang sarili ko, tinitignan ako ng mga lalaki habang papasok ako sa simbahan. May narinig pa akong bulungan sa likod, parang pinag-uusapan nila ang katawan ko, hindi ang panalangin ko. Hiyang-hiya po ako. Hindi ko alam kung uwi ba ako o tatayo na lang doon, parang nagmistulang estranghero sa sariling parokya. Gusto ko lang naman po maging maganda at professional. Pero natatakot akong mali na pala ang mensaheng napapadala ko. Marahang tumango ako, bagamat hindi niya kita sa kabilang linya. Carmen, ang ganda ay biyaya, pero ang halaga mo ay mas malalim pa sa suot mo. Pero naiintindihan ko. Mahirap mamuhay sa pagitan ng dalawang mundo, ng tradisyon ng pamilya at ng hinihingi ng modernong trabaho. Nagbuntong hininga siya. Hindi ko po alam kung paano, Ama. Minsan, sinusubukan kong magdamit ng mas simple, pero nararamdaman ko rin ang tingin ng ibang babae, parang minamaliit nila ako. Parang wala kang panalo kahit anong piliin mo. Sa gitna ng pag-uusap, biglang narinig ko ang tinig ng kanyang lola sa background. Hija, huwag mong hayaang ang mundo ang magsabi ng halaga mo. Tandaan mo, ang dangal ay hindi nasusukat sa tela. Napatawa si Carmen, bagamat may halong lungkot. Lagi po yun ang bilin ng lola ko. Pero mahirap din po kapag ang mundo ay parang nag-aantay ng pagkakamali mo. Nagpasalamat ako kay Carmen, at sinabi kong isusulat ko ang kanyang kwento, hindi upang husgahan, kundi upang ipanalangin ang kanyang tapang at katapatan. Sumunod kong nakilala si Esperanza, 35 taong gulang, dating taga Guatemala, ngayon ay nakatira na sa Houston. Isa siyang guro sa elementarya, may 2 anak at aktibo sa mga gawain ng simbahan. Malakas ang kanyang loob, ngunit ang mga mata niya ay puno ng pagod nang mag-Zoom call kami. Ama, minsan po parang gusto ko na lang tumigil sa pagpunta ng misa, sambit niya, biglang napalapit ang mukha sa kamera. Noong isang linggo, nagsuot ako ng damit na uso, kasi gusto kong maramdaman na hindi pa ako matanda, na babae pa rin ako, hindi lang ina. Tahimik siya ng ilang segundo. Pero pagdating ko sa simbahan, napansin ko agad ang tingin ng iba, lalo na ng mga kabataan. May mga lalaki sa likod, parang hindi ako nilulugaran. Parang mas gusto kong magtago. Nakita ko pa yung isang batang lalaki na parang hindi mapakali, laging sumusulyak. Tapos, nang magkomunyon ako, parang hindi ako tinitingnan ng pari sa mata. Sa totoo lang, nahiya ako hindi lang sa sarili ko, kundi sa Diyos.
Hindi ko naman intensyon na mangakit, pero parang yun ang nangyari. Umuwi ako ng malungkot at sabi ng anak ko, "Ma, bakit po parang malungkot kayo?" Wala akong masagot. Hinayaan ko siyang magpaliwanag pa. Minsan, Ama, gusto kong ipakita na kaya ko pa ring maging presentable, hindi las pag-ulo siyang, kahit may mga anak na. Pero napapaisip ako hanggang saan ang linya. Kailan mo masasabing inaalagaan mo ang sarili mo, at kailan mo masasabing nagiging hadlang ka na sa panalangin ng iba? Esperanza, hindi masamang magpakaayos, pero mahalaga rin na hindi natin malimutan kung nasaan tayo, lalo na sa harap ng Diyos, sabi ko. Ang ating katawan ay templo, at kahit saan tayo naroroon, dapat tayong magpakatotoo sa ating dangal. Hindi kasalanan ang magpaganda, pero dapat ang kagandahan ay sumasalamin sa kalinisan ng puso. Napasandal siya sa upuan, napaluha. Salamat po, Ama. Sana matutunan kong balansihin ito. Ayaw ko na pong maging dahilan ng kasalanan ng iba. Pagkaraan ng aming pag-uusap, pinadala niya sa akin ang litrato ng suot niya noong araw na yon, maganda, elegante, ngunit may kaunting tapang ang hiwa ng kanyang damit. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagnanais na magbago, hindi dahil sa takot, kundi sa pagmamahal. Ilang araw matapos noon, nakatanggap ako ng liham mula kay Rosa, isang ina mula sa San Antonio, Texas, at ang anak niyang si Sofia, 16 na taong gulang. Magkaibang henerasyon, magkaibang pananaw, iisang laban. Padre Leo, panimula ni Rosa sa sulat, simula nang magdalaga si Sofia, lagi na siyang naiinggit sa mga kaibigan niya tuwing tag-init. Lahat sila, nagsusuot ng bikini sa pool, nagpo-post ng mga larawan sa social media. Noong una, pinipigilan ko, pero ayaw ko ring madama niya na hindi siya kasali. Kaya minsan, pumayag na akong bilhan siya ng gusto niyang suot. Ang liham ay puno ng pag-aalala at guilt. Noong isang araw, habang nasa beach kami, may ilang lalaki na nakatingin sa anak ko. May isa pang lumapit at nagtanong kung ilang taon na siya. Hindi ko alam kung magagalit ako sa lalaki o sa sarili ko, kasi pinayagan ko siyang magbihis ng ganoon. Sinulatan din ako ni Sofia. Padre, hindi ko naman po gustong maging masama. Pero gusto ko lang pong mag-enjoy, maging bahagi ng barkada. Pakiramdam ko, kapag hindi ako sumabay sa uso, wala akong kwenta. Pero pagkatapos ng araw na yon sa beach, naramdaman kong parang may mali. Nakita ko po sa mata ni Mama yung takot at pagkabahala. Muling sumagot si Rosa. Nag-away kami ng anak ko pag-uwi. Sabi niya, ako raw ang nagkulang kasi hindi ko raw siya pinagkakatiwalaan. Pero sa totoo lang, natatakot lang akong mawala siya. Natatakot akong sa kakapilit ko na huwag siyang mapahiya sa mga kaibigan, ako naman ang nahihiwalay sa kanya. Lumalim ang pag-uusap namin sa email. Sinagot ko si Rosa at Sofia, pinakiusapan silang mag-usap hindi bilang magkaibang henerasyon, kundi bilang magkaibigan sa pananampalataya. Rosa, mahalaga ang tiwala, pero mas mahalaga ang pagmamahalan na handang magtama kapag kinakailangan. Sofia, ang totoong kaibigan ay yung hindi ka husgahan kahit hindi ka sumabay sa uso. Ang dangal mo ay hindi nabibili sa tindahan ng bikini, nasa puso mo. Minsan, tumatawag pa sa akin si Sofia kapag labis ang pressure ng barkada. Padre, minsan gusto ko na lang sumuko. Pero tuwing naaalala ko yung mga tingin ng mga lalaki sa beach, natatakot akong ulitin yon. Sabi po ni Mama, ako raw ang tanging anak niya na nagpaluhang tunay sa kanya, pero ako po, gusto ko lang po siyang maging proud. Anak, sabi ko minsan, mas mahalaga ang tingin ng Diyos kaysa sa tingin ng mundo. Darating ang araw, ikaw rin ang magpapasalamat na pinili mong igalang ang sarili mo. Sa mga kwentong ito, naramdaman ko ang lalim ng sugat sa pagitan ng mga henerasyon. Hindi lang ito laban ng lola at apo, ng ina at anak, ito ay tahimik na digmaan sa loob ng bawat babae. Sino ba talaga ako? Para kanino ba ako nabubuhay? Lumapit din sa akin si Teresa, isang kabataang volunteer sa simbahan. Ama, hindi ko na alam kung paano ko tuturuan ang mga bata sa catechism. Lahat sila sumasamba kay TikTok, hindi kay Jesus. Minsan, napapaisip akong tumigil na lang. Pero tuwing may batang lalapit at magtatanong tungkol sa dangal, naiisip ko, baka ako na lang ang natitirang boses ng Diyos sa kanila. Niyakap ko si Teresa nang makita ko siya sa isang pagtitipon. Anak, isang bulong lang ng liwanag sa dilim ay pwedeng magbago ng mundo. Huwag kang titigil. Sa pagitan ng mga liham at tawag na ito, binabalikan ko ang sarili kong panalangin. Panginoon, paano ko sila matutulungan? Paano ko ipapaliwanag na ang katawan ay hindi kaaway ng kaluluwa, kundi tahanan nito?
Isang gabi, habang nagdarasal ako, bumalik sa akin ang mukha ni Carmen. Nakita ko siyang naglalakad sa kahabaan ng Avenida Reforma, nakasuot ng blouse na masikip at palda na halos hindi niya kayang ayusin. Napatingin siya sa isang bintana ng tindahan. Sa refleksyon, parang may dalawang mukha, ang batang babae na gusto lang magtagumpay, at ang anak ng Diyos na nalilito kung saan siya lulugar. Nagbalik din ang imahe ni Esperanza, mag-isang naglalakad pa uwi, hawak ang kanyang sapatos, nag-isip kung babalik pa ba siya sa simbahan. At si Sofia, tahimik sa kanyang kwarto, pinagmamasdan ang mga bikini na nakasabit sa likod ng pinto, at ang luha ni Rosa, na pilit na tinatago habang hinuhugas ang plato matapos ang hapunan. Sa huling sandali ng gabing iyon, natanto ko, bawat kwento, bawat sugat, ay may ugat sa isang tanong, ano ang tunay na halaga ng babae? Ang mundo ay nagbebenta ng imahen, kailangan mong maging kaakit-akit para mapansin. Ngunit sa loob, ang puso ng babae ay naghahanap ng mas malalim na pagkilala na hindi lang siya katawan, kundi kaluluwa ring mahalaga sa Diyos. Dahan-dahan, may liwanag na sumilay sa mga mata ng mga karakter na ito. Si Carmen, natutong maghanap ng damit na hindi lamang maganda kundi maginhawa sa konsensya. Si Esperanza, unti-unting bumabalik sa simbahan, ngayon ay suot ang simpleng bestida na pinili niya para kay Jesus, hindi para sa iba. Si Rosa at Sofia, nag-umpisa ng maliit na tradisyon ng Be Honest Talk, tuwing gabi, kung saan pwedeng sabihin ni Sofia ang lahat ng nararamdaman niya, at si Rosa, ang lahat ng takot niya. Hindi mabilis ang pagbabago. Maraming luha, maraming pagtatalo, maraming gabing walang tulog. Ngunit sa bawat maliit na hakbang, may bagong simula. At ako, bilang kanilang espiritual na ama, natutong hindi lang makinig kundi umiyak at manalangin kasama nila. Panginoon, dasal ko sa dulo ng araw, tulungan mo ang bawat anak mong babae na makitang higit sila sa mga mata ng mundo. Bigyan mo sila ng tapang na maging totoo sa sarili, at pagmamahal na lumampas sa balat. Ang katawan ay templo ng iyong espiritu, ang kaluluwa ay reyna ng iyong kaharian. At sa katahimikan ng gabi, nadama kong may pag-asa pa. Hanggat may kababaihang handang magsalita, magbago, at magmahal, hindi kailanman magwawakas ang kwento ng dangal at pananampalataya. Madaling araw. Malalim ang katahimikan ng aking kwarto, tanging tunog ng lumang orasan, at mahinang lagaslas ng ulan sa labas ng bintana ang aking kasama. Sa mga gabing gaya nito, tila mas lumalapit ang langit sa lupa, at ang mga panalangin ay may lakas na sumiksik hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa. Ngunit ngayong gabi, may dalang kaba ang katahimikan. Hindi ito ordinaryong gabi para sa akin, sapagkat nararamdaman ko ang bigat ng mga kwento ng kababaihan, ng mga sugat na hindi kayang gamutin ng payo lang o pangaral. Pinilit kong magdasal, humiling ng gabay at liwanag. Panginoon, paano ko maipapaliwanag sa kanila na ang paraan ng pananamit ay hindi lamang tungkol sa uso o opinyon, kundi tungkol sa kaluluwa? Paano ko makakayang sabihin ang katotohanan na hindi magdudulot ng sugat, kundi ng paggaling? Habang nakapikit ako, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin, at biglang may liwanag na bumalot sa paligid ko. Hindi ito liwanag ng araw o ilaw ng kandila, kundi isang liwanag na tila nagmumula sa loob ng aking puso. Unti-unti, nawala ang dingding ng kwarto, at sa harap ko ay bumukas ang isang malawak na tanawin, higit pa sa anumang nakita ko sa totoong mundo. Nakita ko ang dalawang napakalaking grupo ng mga babae. Parehong Latina ang mga mukha, mga batang-bata, dalaga, may asawa, may edad, may mga kulubot at may mga pisngi ng bata pa lang. Ang una, nakasuot ng mga damit na mahinhin, marilag, at puno ng biyaya. Wala silang kayamanan sa tela, simple lang, ngunit parang may sariling liwanag ang bawat isa. Ang mga ngiti nila ay may kapayapaan, ang mga mata ay walang takot, at sa paligid nila ay may kakaibang presensya, mga anino ng mga pakpak ng anghel, tahimik na nagmamasid at nagbibigay ng proteksyon. Bawat hakbang nila ay parang panalangin, at bawat isa, magaan ang kilos na para bang alam nilang sila ay mahalaga kahit walang sumasabay na sulyap ng mundo. Ngunit sa kabilang panig, naroon ang ikalawang grupo. Pareho ring kaganda ng mga mukha, ngunit ang mga suot nila ay makulay, moderno, madalas masyadong maiksi o masyadong hapit. Sa unang tingin, mas makulay, mas masigla, ngunit agad mong mapapansin ang kabaligtaran. Sa halip na liwanag, tila may malamlam na ulap na bumabalot sa kanila. Ang mga ngiti ay pilit, ang mga mata ay tila nagmamadaling tumingin kung sino ang napapansin sa kanila. Wala ang mga anghel sa paligid nila. Sa halip, may mga aninong tila sumusunod sa bawat hakbang nila,
hindi sila ginugulo, ngunit parang hinihigop ang sigla mula sa kanilang loob. Naglakad ako papalapit sa una, at naramdaman ko agad ang mainit na presensya. Isang batang babae, siguro ay 16 o 17, ang lumapit sa akin at yumuko. Ama, wala po kaming takot. Alam naming mahalaga kami sa Diyos. Ang bawat suot namin ay panalangin para sa Kanya. Hindi po namin ikinahihiya ang katawan namin, alam naming sagrado ito. Kaya namin tinatakpan at inaalagaan. Sumunod na lumapit ang isang ina na may kasamang 2 bata. Sinasanay ko po sila na magdamit ng may dangal, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Sila ang mga batang ipagkakatiwala ko sa Diyos. Gusto kong sa bawat paglakad nila sa mundo, alam nilang hindi nila kailangang sumigaw para mapansin. Sapat na nakilala sila ni Kristo. Habang pinagmamasdan ko ang grupo, parang lumalalim ang kulay ng liwanag na bumabalot sa kanila. Parang bawat panalangin nila ay nagiging maliliit na bituin na sumisindi sa dilim. Sa gilid ng grupo, may isang dalagang umiiyak, ngunit may 3 babae na yakap siya, walang salitang binibitawan. Naramdaman ko ang pagpapatawad, pagtanggap, at lakas na dumadaloy sa kanila, tahimik, ngunit matatag. Paglingon ko sa kabilang panig, agad kong nakita ang pagkakaiba. Maraming tawa, sigawan, kwentuhan, selfie, sabay-sabay na tinitingnan ang sarili sa salamin o sa kamera ng cellphone. Ngunit sa bawat saglit, may parang kulang. Ang mga mata ng marami ay parang laging nag-aabang ng pag-apruba, laging nagmamadaling maging mas maganda, mas sikat, mas napapansin. Biglang may batang babae na lumapit sa akin. Maikli ang suot, may makapal na kolorite sa labi. Padre, gusto ko lang namang maramdaman na maganda ako. Ang hirap palang hindi sumabay. Lahat ng kaibigan ko, ganito ang suot, ganito mag-ayos. Kung hindi ako sasabay, wala akong kwenta. Wala akong saysay. Tumingin ako sa kanya, puno ng awa at pagmamahal. Anak, hindi mo kailangang sumigaw para mapansin ng Diyos. Hindi mo kailangang maging iba para mahalin. Sa mata ng langit, ikaw ay perpekto. Napaluha siya, ngunit agad pinunasan ang luha, tumalikod, at sumama ulit sa grupo. Sa gilid ng grupo, may dalagang tahimik na nakaupo, nakatitig lang sa sarili niyang palad. Lumapit ako. Anak, ano ang bumabagabag sa'yo? Nag-angat siya ng tingin, nanginginig ang tinig. Padre, napagod na po akong habulin ang tingin ng iba. Parang hindi na ako nakakakilala sa sarili ko. Ang dami kong sinusunod, uso, likes, followers, pero gabi-gabi, parang lalong nag-iisa ang puso ko. Lumapit ang isang anino, at naramdaman ko ang bigat sa paligid. Hindi ito halimaw, hindi rin nakakatakot. Pero para itong lamig na biglang yumakap sa kanya. Naramdaman ko ang lungkot, takot, at pagkalito. Biglang may umalingaw-ngaw na tinig, malinaw, mahina, ngunit hindi mula sa mundo. Leon, tingnan mo kung paano pinapalitan ng mundo ang dangal ng aking mga anak ng peking kalayaan. Tingnan mo kung paanong bawat tela na itinapon nila ay parang piraso ng pagkatao nilang pinili nilang iwan. Napapikit ako, at sa pagitan ng mga grupo, nakita ko ang isang matandang babae, tila lola, puting buhok, payak ang suot, nakaluhod at nagdarasal. Sa paligid niya, kahit wala sa grupo ng mga mahinhin, ay may liwanag na sumisik mula sa puso niya. Tumingala siya at nagkatinginan kami. Ama, hindi pa huli ang lahat. Kahit sa dilim, may butil ng liwanag. Kahit sa gitna ng ingay, may natitirang dasal. Ang bawat batang babae, kahit gaano pa kalayo, ay kayang bumalik sa tahanan ng Diyos kung may magpapakita ng tamang daan. Sa saglit na yon, naramdaman ko ang presensya ng mga anghel na hindi lang basta-basta nakapalibot, sila ay nagbabantay, naghihintay, at nagmamahal. Sa kabila ng kadiliman, bawat maliit na panalangin, bawat maliit na hakbang ng pagbabalik loob, ay may lakas na magparami ng liwanag. Biglang sumara ang pangitain, at naramdaman ko ang bigat ng mundo bumalik sa aking mga balikat. Naramdaman ko ang luha sa gilid ng aking mga mata. Tumayo ako mula sa pagkakaluhod, nanginginig ang mga kamay. Panginoon, ano po ang nais mong gawin ko? Tanong ko sa katahimikan. Leon, ikaw ang magiging tinig sa gitna ng katahimikan. Magsimula ka ng pag-uusap. Puntahan mo ang bawat komunidad, marinig mo ang bawat kwento. Ang mundo ay nagbubulag-bulagan na. Oras na para gisingin ang aking bayan. Sumik sa akin ang mensahe ng Panginoon. Hindi sapat ang mangaral mula sa pulpito. Kailangan kong maranasan, hawakan, at yakapin ang sugat ng bawat pamilya.
Kailangang makarating sa mga plaza, sa mga paaralan, sa mga bahay na simpleng tinatakpan ng lumang kurtina ang mga sugat ng puso. Nagpasya ako, simula ngayon, gagawin kong layunin ang makipag-usap, hindi lamang sa mga leader, kundi sa bawat babae na nahihirapan, naguguluhan, o nananabik lang ng pag-asa. Alam kong mahirap ang hamon. Ang mga dating kaibigan, maging ilang kasama ko sa simbahan, ay maaaring magtanong, bakit mo pinapakialaman ang mga uso at pananamit? Hindi ba't personal na desisyon yan? Ngunit alam ko, ito ay higit pa sa damit. Ito ay laban para sa kaluluwa, laban para sa dangal, laban para sa pag-ibig na kayang lumampas sa kahit anong estilo o uso. Kinabukasan, unang araw ng aking paglalakbay. Sa bawat bayan, tinipon ko ang mga babae sa mga bulwagan, bakuran ng simbahan, kahit sa mga palengke. Minsan, may pagtutol. Minsan, may pagod, may galit, may inis. Ngunit sa bawat pagtitipon, may laging isang Maria Elena, isang Carmen, isang Esperanza, isang Rosa at Sofia, na handang makinig, handang magtanong, handang magbago. Habang naglalakbay ako, dinala ko ang pangitain ng dalawang grupo, isang paalala na sa bawat babae, may kakayahan silang pumili. Hindi ko sila hinatulan. Sa halip, tinanong ko, anong kwento mo? Anong pinagdadaanan mo? Paano mo tinitignan ang sarili mo sa harap ng Diyos? Unti-unti, napuno ng kwento ang aking puso, may mga luhang tapat, mga ngiting pilit, mga lihim na inilihim ng maraming taon. Sa bawat salita, naramdaman kong totoo ang banta ng dilim, ngunit mas totoo rin ang lakas ng liwanag. At sa bawat araw, mas tumitibay ang paniniwala ko, ang dangal ng babae ay hindi isang relikya ng nakaraan. Ito ay kayamanang kailangang ibalik, pangarap na kayang tuparin, at pananampalatayang hindi kailanman dapat kalimutan. Ang pangitain ay nanatili sa aking puso. Alam kong habang buhay kong dadalhin ito, isang paalala na ang bawat babae ay may kakayahang magdala ng liwanag sa mundo, kung magpapasya siyang yakapin ang tunay na ganda at dangal na handog ng Diyos. Nasa simula ako ng isang panibagong yugto ng aking misyon. Bitbit ko pa ang pangitain ng dalawang grupo, at lalong luminaw sa akin na ang usaping pananamit ng kababaihang Katoliko ay hindi usapin ng tela o uso lamang, ito ay tunggalian ng mga halaga, ng puso, at ng pananampalataya. Maraming nagtanong sa akin, Ama, bakit mo pinagtutuunan ng pansin ang ganitong bagay? Hindi ba't mas mahalaga ang kaligtasan ng kaluluwa kaysa sa itsura? Palaging isa ang tugon ko, ang hitsura ay madalas na salamin ng ating panloob na mundo. Kung papaano natin pinapahalagahan ang ating katawan ay nagpapahiwatig kung papaano natin pinapahalagahan ang Diyos na lumikha sa atin. Bumalik ako sa mga kwento ng kababaihan, ang kanilang mga sulat, pag-uusap at mga lihim na pahayag. Alam kong sa pagbabahagi ng 5 babala, kailangang hindi ito maging paghuhusga, kundi paanyaya sa mas malalim na pag-unawa at pagmamahal. Unang babala, ang bitag ng masisikip na damit. Naalala ko si Carmen, ang batang profesional mula sa Mexico City. Muli ko siyang kinausap, ngayon ay mas bukas na ang kanyang loob. Ama, wika niya, noong una, parang wala lang talaga sa akin ang suot ko. Lahat ng kababaihan sa opisina ay ganoon din naman. Pero nitong mga huling buwan, parang hindi na ako mapalagay tuwing papasok ako sa trabaho. Palagi akong nag-iisip, maganda ba ito sa paningin ng iba? Makakapasok ba ako sa standards ng office? Nagsimulang maging mas mapanuri si Carmen sa sarili. Napansin ko, Ama, na mas naging conscious ako sa mga tingin ng mga lalaki, sa opisina, sa kalye, pati na sa simbahan. Hindi ko naman intensyon, pero parang gusto kong mapansin, gusto kong maging bahagi. May isang araw, sabi ni Carmen, biglang may lalaki sa elevator na nagsabi, maganda ka ngayon, Carmen. Para sa iba, simpleng papuri lang. Pero pagkatapos ng ilang minuto, nagsimula na siyang magbiro, at naramdaman ko na hindi na siya basta-basta nagpapakita ng paggalang. Napansin ko ring mas madali akong bastusin ng mga tao. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganito. Sa mga luha niya, nakita ko ang sugat ng maraming kababaihan. Ama, paano po ba malalaman ang tamang hangganan? Paano mo ilalaban ang respeto sa sarili nang hindi nagmumukhang boring o napag-iwanan ng panahon? Tahimik kong ipinaliwanag, Carmen, may pagkakaiba ang pagiging presentable at pagiging mapanukso. Ang iyong katawan ay hindi kasangkapan para sa papuri ng mundo, ito ay templo ng Diyos. Kapag ang damit ay tila pangalawang balat na halos wala nang natitira para sa hiya, hindi na ito nagbibigay dangal kundi nag-aanyaya ng maling tingin. Hindi mo kasalanan ang pagnanasa ng iba, ngunit may pananagutan ka rin na hindi maging dahilan ng pagkakasala ng kapwa mo.
Hindi agad naintindihan ni Carmen, pero unti-unting pumasok sa puso niya ang mensahe. Sinubukan niyang magpalit ng estilo, dahan-dahan, hindi agad dramatic. Pinili kong bumili ng mga damit na maganda pa rin, pero hindi na kailangan sumabay sa bawat kurba ng katawan ko. Sa una, pinansin ako ng mga kasamahan ko, pero naramdaman ko ring mas magaan sa loob. Parang may naibalik akong bahagi ng sarili ko na matagal nang nawala. Pangalawang babala, ang mapanuksong pananamit sa simbahan. Bumalik ang kwento ni Esperanza. Muli kaming nagtagpo, ngayon ay mas bukas na ang kanyang damdamin. Padre, noon, akala ko walang problema ang suot ko tuwing misa. Moderno lang naman. Hindi naman ako pumupunta ng simbahan para magpanggap, gusto ko lang maging maganda. Pero isang linggo, naalala niya ang eksenang bumago sa pananaw niya. Habang lumalakad ako papasok ng simbahan, may ilang lalaki na sumusulyap sa akin. Sa misa mismo, naramdaman kong hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos, nakatingin sila sa akin. Pagkatapos ng misa, nilapitan ako ng isang matandang babae, marahang nagsabi, "Anak, napakaganda mong bata, sana ipagpaumanhin mo, pero baka mas maganda kung susubukan mong magsuot ng balabal o bestida na hindi masyadong bukas ang harapan, lalo na sa harap ng altar." Hindi ako agad nakasagot. Noong una, nasaktan ako. Pero nang umuwi ako, hindi ko na mapigilan ang luha ko. Lumapit sa akin si Esperanza, puno ng takot at pagkalito. "Ama, kasalanan ko ba kung ang iba ay natutukso? Hindi ko naman intensyon." Marahan kong ipinaliwanag, "Anak, ang simbahan ay tahanan ng Diyos. Hindi natin kontrolado ang damdamin ng iba, ngunit kontrolado natin ang mensahe ng ating kilos at suot. Ang bawat tao ay may kahinaan, ang bawat pag-aalaga natin sa ating dangal sa simbahan ay anyaya na mas mapalalim ang paggalang sa banal na sakramento. Ang simbahan ay lugar ng pagninilay, hindi ng pagkakakitaan ng laman. Ang dangal ay hindi naluluma at hindi nasusukat sa kapal ng tela, kundi sa kababaang loob at paggalang na taglay nito." Mula noon, unti-unting nagbago si Esperanza. Pinili niyang magsuot ng mahinhin, hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto niyang maiparangal ang presensya ni Kristo. Ngayon, Padre, mas nakakapagdasal ako ng totoo. Parang mas malaya ako sa mga mata ng iba. Hindi ko na iniisip kung anong itsura ko, nasa Diyos na ang atensyon ko. Pangatlong babala, ang panganib ng kawalang hangganan sa pananamit sa beach at pool. Tumambad sa akin ang karanasan ni Rosa at Sofia. Si Rosa, isang inang Mexican-American sa San Antonio, at si Sofia, kanyang teenager na anak. Ang kwento nila ay tila karaniwan sa maraming pamilya. "Padre, mahirap pong tumanggi kapag ang lahat ng kabarkada ng anak mo ay nakabikini at proud pa sila." Ayaw kong mapahiya si Sofia. Pero nung isang beses na pumayag ako, nakaramdam ako ng matinding takot. Muling nagsalita si Sofia, "Ma, wala namang masama sa katawan. Kung lahat ng kaibigan ko, ganun ang suot, bakit hindi ako pwede?" Noong una, hinayaan ni Rosa, pero nang makita niyang may matandang lalaki na tumitig kay Sofia ng matagal sa beach, natigilan siya. Pag-uwi nila, nagkaroon ng tahimik na away. "Sofia, ayoko kang pigilan mag-enjoy. Pero nakita ko ang mga mata ng mga tao, hindi ka nila tinitingnan bilang bata, kundi bilang bagay." Tumahimik si Sofia, hindi agad sumagot. Ilang araw, nagkulong sa kwarto, hindi lumalapit kay Rosa. Hanggang isang gabi, lumapit siya sa ina, umiiyak. "Ma, natatakot ako minsan sa mga tingin ng tao. Ayoko nang ulitin iyon. Parang hindi ko na alam kung paano magiging bahagi ng grupo na hindi ko kailangang ipagpalit ang sarili ko." Muling yumakap si Rosa sa anak niya. "Anak, mas mahalaga ang dangal mo kaysa sa approval ng mundo. Mas mabuti nang hindi ka sikat sa barkada, basta hindi ka mababastos ng kahit sino." Muling nag-usap kami ni Rosa. "Ama, kailangan ba talagang ibigay ng ina ang lahat para lang masabing modern siya? Paano kung yung kabutihan ng anak ko ang kapalit?" "Rosa, ang tunay na kalayaan ay hindi ang paghubad ng katawan, kundi ang kakayahang ipakita na kaya mong maging masaya at malaya nang hindi kailangan ng kumpirmasyon ng iba." Mula noon, pinili ni Sofia ang mas mahinhin na swimwear, simple, ngunit hindi nakokompromiso ang kanyang dangal. Minsan siyang kinutya ng kaibigan, ngunit natutunan niyang ipaglaban ang sarili. Hindi madali, Padre, pero mas masarap pala ang pakiramdam na hindi mo kailangang magtago o matakot. Pang-apat na babala, ang bulag na pagsunod sa mga uso. Ipinakilala sa akin si Ana Cristina ng isang kaibigan sa California.
22 taong gulang, nag-aaral sa unibersidad, dating aktibong Katoliko sa El Salvador, ngunit nagbago ang pananaw nang makarating sa Amerika. Padre, noong una, sinunod ko ang lahat ng bilin ng nanay at lola ko. Pero dito, parang kung hindi ka sasabay sa uso, ikaw ang kakaiba. Lahat naka-crop top, maikling shorts, ripped jeans. Kung hindi, mapapansin kang old school o weird. Unti-unting nawala kay Ana Cristina ang dating kumpiyansa sa sarili. Padre, akala ko noon, pagiging simple ang tunay na ganda. Pero nang makisalamuha ako rito, parang kailangan mo talagang baguhin ang sarili mo para lang tanggapin ka. Isang gabi, umuwi siya mula sa party, pagod at malungkot. Nakita ko yung sarili ko sa salamin, parang hindi ko nakilala. Hindi ako yun. Hindi ako masaya. Nagtanong siya sa sarili, para kanino ba ako? Para sa sarili ko? Para sa Diyos? Para sa likes at approval ng iba? Mula noon, dahan-dahan siyang nagbawas ng mga mapanuksong damit, pinalitan ng mas komportable at simple. May ilang kaibigan na tumigil makipag-usap sa akin. Pero mas madami ang nagtatanong, bakit mo ginagawa yan? Sabi ko, gusto ko lang maging totoo sa sarili at sa Diyos. Hindi ko man muling nakuha ang lahat ng dati kong kaibigan, pero nahanap ko ang kapayapaan. At ngayon, mas may tiwala ako sa sarili ko. Hindi ko na kailangang magpanggap. Panglima at huling babala, ang paglimot sa belo at tradisyon. Isang araw, nakatanggap ako ng liham mula kay Marisol, isang batang profesional na Puerto Rican na nagtatrabaho sa mundo ng fashion sa New York. Ama, natatawa po ako sa lola ko tuwing pupunta siya sa simbahan na may belo. Para bang luma na yon? Pero minsan, naintriga ako. Tinri ko minsan, lihim, kasi gusto kong malaman anong pakiramdam. Ipinadala niya ang kanyang kwento, noong una, nahiya ako, parang ako lang mag-isa. Pero habang tumatagal ang misa, parang may katahimikan akong nahanap. Hindi ko inisip kung tama ang buhok ko, o kung anong tingin ng iba. Parang mas naging tapat ang dasal ko. Pagkatapos ng misa, may lumapit na batang babae. Ate, ang ganda ng belo mo. Parang ang payapa mo. Napangiti si Marisol. Hindi ko inasahan, pero naging simula iyon ng bagong karanasan. Unti-unting nawala ang hiya ko. Mas natutunan kong yakapin ang tradisyon, hindi bilang pahirap, kundi bilang paanyaya sa kabanalan. Lumapit din si Donna Carmen, matanda na mula Jalisco. Apo, ang belo ay hindi lang tela. Isa itong paalala na may mas mahalaga kaysa sa uso. Sa tuwing tinatakpan ko ang ulo ko, parang mas naaalala ko na nasa harap ako ng hari, hindi lang ng mundo. Dahan-dahan, dumami ang kabataang babae sa simbahan na sumusubok magsuot ng belo, hindi bilang puwersa kundi bilang pagpili. Padre, ngayon parang mas masarap magdasal. Mas may respeto ako sa sarili, at mas nakikita ko ang respeto ng iba. Sa pagtatapos ng aking paglalakbay sa 5 babala, napagtanto ko, hindi ito simpleng mga utos o pagbabawal. Ito ay mga paanyaya. Hindi para maging alipin, kundi para maging malaya, malaya sa dikta ng mundo, malaya sa presyon ng uso, malaya sa takot ng rejection, at malaya sa kasalanan. Hindi nangangahulugan ng pagkukulong, kundi ng pagyapos sa tunay na ganda at dangal. Maraming kababaihan ang nag-aalangan, natatakot, nagdadalawang isip. Lahat ng kwento ay may sakit at luha. Pero bawat luha ay binhi ng pagbabago, bawat sakit ay paanyaya ng biyaya. Nang magkita-kita ang mga karakter na ito sa isang pagtitipon sa simbahan, napuno ng bagong pag-asa ang paligid. Si Carmen, ngayon ay nagtuturo sa mga batang babae ng parish tungkol sa tamang pananamit at respeto sa sarili. Si Esperanza, tumutulong sa grupo ng mga ina para itaguyod ang dignidad ng kababaihan sa misa. Sina Rosa at Sofia, magkasama nang naglalakad sa beach, hindi na kailangan ng mapanuksong damit para maging maligaya. Si Ana Cristina, naging inspirasyon ng ibang kabataang babae na bumalik sa simpleng pananamit. Si Marisol, minsan isang estranghero sa tradisyon, ngayon ay gabay ng kabataan na gustong matutunan ang dangal ng pananampalataya. Muling bumalik sa akin ang tinig na marahang bumubulong, Leon, ipagpatuloy mo ang kwento. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari hindi sa isang araw, kundi sa bawat pusong handang makinig at magbago. Ang 5 babalang ito ay naging 5 pintuan ng pag-asa, 5 landas ng pagbabalik sa dangal. Sa bawat kwento ng babae, may kwento ng Diyos na naghihintay, nagmamahal, at hindi sumusuko. At sa bawat pagbati, bawat ngiti, bawat bagong simula, alam kong may liwanag na muling isinilang sa mundo.
Hindi ako naghanda para sa lakas ng alon ng pagtutol na sumalubong sa akin matapos kong simulang ituro at ikalat ang 5 babala. Isang umaga, tumanggap ako ng siksik na email mula sa isang grupo ng mga kabataang babae sa Buenos Aires. Ama, hindi ba't ang pananamit ay paraan ng pagpapahayag ng sarili, simula ng sulat? Bakit parang pinarurusahan ang mga kababaihan? Hindi ba't ang lalaki rin dapat ang kontrolin ang sarili? Kasunod ng email ay daan-daang komento, halos lahat puno ng pag-aalburuto, pagsuway, pati ng matalas na akusasyon, machismo ito. Bakit mo gustong ibalik kami sa panahon ng mga lola namin? Ayaw naming maging alipin ng pananaw ng iba. Naramdaman ko ang bigat ng mga tanong at ang kirot ng pangungutya. Pinili kong sagutin isa-isa ang ilan, gamit ang parehong tinig ng pag-unawa at hindi ng pamimilit. Anak, ang layunin ng mensaheng ito ay hindi ang gawing alipin ang kababaihan. Ang tunay na kalayaan ay hindi nangangahulugan ng pagtalikod sa dangal, kundi ng pagkakamit ng panloob na kapayapaan, isang payapang hindi madadala ng uso o opinyon. Ngunit kahit ang mga tugon kong puno ng pagmamahal ay hindi kaagad nakabawas sa galit ng ilan. Sa bawat bayan na pinuntahan ko, may mga grupo ng kababaihan na tahasang humaharap sa akin, Ama, bakit puro babae ang pinupuna mo? Paano naman ang mga lalaki na nagsusuot ng masikip o malaswang damit? May iba namang lumalapit ng papabulong, mga inang puno ng pag-aalala, hindi po ba mapapalayo ang mga anak ko sa akin kung masyado akong mahigpit? O di kaya ay mga batang dalaga na lumalapit ngunit umiwas ng tingin, Padre, hindi ba pwedeng maganda at katoliko ng sabay? Sa isang pagtitipon sa Miami, nakipag-usap ako kay Padre Miguel, isang matandang pari na kilala sa pagiging palaban sa mga usapin ng pananampalataya. Tahimik siyang umupo sa tabi ko matapos ang misa. Leo, hindi madali ang pinasok mo, bulong niya. 15 taon na akong naglilingkod dito. Sinubukan ko na ring magpayo tungkol sa kahinhinan. Minsan, inaakusahan akong misogynist, minsan naman, parang binabaliwala lang ng mga bata. Padre Miguel, paano mo hinarap ang pagtutol? Tanong ko. Nagbuntong hininga siya. Sa una, nilakasan ko ang loob ko. Pero habang tumatagal, napagod din ako. May mga pamilyang umalis sa parokya, mga kabataan na nagbitiw sa youth group. Parang mas madali nang hindi magsalita. Pero tuwing may batang babae na lalapit, magtatanong, o magbubukas ng puso, nararamdaman ko, dapat kong ipagpatuloy kahit mahirap. Hindi ko kayang magbingi-bingihan. Lumalim ang pag-uusap namin. Kailangan ng pasensya, Leo, sabi niya, at higit sa lahat, ng malasakit. Hindi pananakot ang magbabago ng puso, kundi halimbawa at pagdamay. Bumalik sa isip ko ang ilang kababaihan mula sa mga nagdaang buwan. Si Carmen, na unti-unting binago ang estilo, ay naging tampulan ng tukso sa kanyang opisina. May ilang kasamahang babae na nagsimulang iwasan siya, tinawag siyang konservadora. Sa cafeteria, minsan ay narinig niya ang bulungan, akala mo kung sino. Baka gusto lang niyang mapansin ng boss. Umuwi siyang umiiyak, pero hindi siya bumitiw. Ama, natatakot akong mawala ng kaibigan, sulat niya minsan, pero mas natatakot akong mawala ang respeto ko sa sarili. Sa Houston, si Esperanza ay nakaranas ng pagtanggi mula sa sariling mga kaibigan sa simbahan. Bakit ka biglang nagbabalabal? Tanong ng isa, halatang may halong biro at pangungutya. Nag-novice ka na ba? Hindi agad niya alam ang isasagot. Noong una, ninais niyang sumabay ulit sa uso, pero mas pinili niyang magpakatotoo. Padre, may araw na gusto kong bumalik sa dati, pero sa tuwing gumagawa ako ng tama, pakiramdam ko parang may yakap na hindi nakikita, parang sinasamahan ako ni Maria, ang ina ng Diyos. Kay Rosa at Sofia naman, hindi lang pressure ng kabarkada ang naging kalaban, kundi ang sariling pamilya. Ang mga pinsan ni Sofia, na masanay sa mas liberal na pananaw, ay paulit-ulit siyang tinutukso. Ang loser mo, Sofia. Parang gusto mo na lang magmadre. Pero sa gitna ng tukso, natutunan nilang mag-usap, ina at anak, walang takot at walang lihim. Minsan, umiiyak sila sa gabi, pero sa mga luhang iyon, unti-unting lumalalim ang tiwala sa isa't isa. Sa California, si Ana Cristina ay nakaranas ng pag-iisa nang magsimulang magbago ng pananamit. May mga kaibigan siyang hindi na nag-imbita sa kanya sa mga party. Hindi ka na namin kilala, Ana. Baka gusto mo nang magturo sa seminaryo, sabi ng isa, pabirong malupit. Napaisip siya, para saan ba talaga ako nagbabago? Sa gitna ng lungkot, nadiskubre niya ang kakaibang lakas sa tahimik na pagninilay.
Sa kabila ng mga nawalang kaibigan, dumami naman ang mga taong lumapit, humingi ng payo, at tahimik na humanga sa kanyang tapang. Pati si Marisol sa New York ay hindi nakaligtas sa kritisismo. Sa trabaho, may mga kasamahan siyang pilit siyang binababa. "Mantila, para kang nag-cosplay ng abuela mo," sabi ng isa. Pero natutunan niyang umiti at manatiling tapat sa kanyang paniniwala. "Nakakatawa minsan, ama," kwento niya, "pero kapag ako'y nagdarasal, parang nagiging maliit ang mundo. Natuto akong igalang ang sarili ko kahit hindi maintindihan ng iba." Habang pinalalalim ko ang mga pag-uusap, mas nakita ko na ang usaping ito ay higit pa sa tela, uso, o opinyon. Ang tunay na laban ay laban ng puso, laban sa takot maiwan, laban sa tukso ng pag-apruba ng mundo, laban sa pagod na dulot ng pangungutya, o hindi pag-intindi. May gabi na, matapos ang isang pagtitipon, nakaupo ako mag-isa sa gilid ng simbahan. Muling sumik sa akin ang tinig ni Mara Elena sa East Los Angeles, "Padre, paano ko sila abutin kung parang bawat salita ko ay tumatama lang sa pader?" Sumagot ako sa dasal, "Panginoon, paano ba kita ipapahayag sa isang henerasyong takot mapag-iwanan? Paano ba ang pagmamahal mo ay magiging mas malakas kaysa sa takot nila?" Biglang may lumapit na batang babae, tahimik, halos di makatingin. "Ama," bulong niya, "hindi ko po kayang baguhin lahat agad. Pero gusto ko pong subukan. Baka po pwede niyo akong ipagdasal." Niyakap ko siya at tinawag ang kanyang ina. Magkayakap silang nagdasal, tahimik pero puno ng pag-asa. Sa bawat pagtanggi may mumunting tagumpay. Sa bawat luha may punlang pagtanggap. Makalipas ang ilang linggo, napansin ko ang kakaibang pagbabagong sumisibol. Sa isang bayan sa Texas, ang dating laging nagtatalo na grupo ng mga ina ay ngayon ay nagtitipon upang magdasal at magtulungan. Si Esperanza, kasabay ng ibang kababaihan, ay nagtatag ng maliit na grupo sa parokya, kung saan malaya silang magbahagi ng takot, kwento, at lakas ng loob. Si Carmen, na dati ay isa lang ang tinig, ngayon ay kasama na ang dalawa niyang dating katrabaho sa panalangin at pagninilay. "Padre," sulat ni Sofia, "hindi ko na po binibilang kung ilan ang likes ko. Mas binibilang ko na po ngayon ang mga beses na napapasaya ko si Mama." Lumalim ang dialogo sa pagitan ng mga henerasyon. May mga kabataan na, bagamat tahimik lang, ay sumusubok ng magdala ng balabal sa simbahan. May mga ina na, dati patago lang na umiiyak, ngayon ay malayang na ipapahayag ang kanilang pangamba at pagmamahal. Isang gabi, tumanggap ako ng tawag mula kay Padre Miguel. "Leo, napansin mo ba? Unti-unting may pagbabago. Hindi dramatic. Hindi sabay-sabay. Pero may ilang kababaihan na lumalapit, nagtatapat, humihingi ng tulong. Sa bawat pagtutol, may kakaibang ginhawang sumisibol." Umiti ako sa linya, tumingala sa langit. "Padre Miguel, tunay ngang ang panalangin ay mas malakas sa anumang pader ng pag-aalinlangan. Hindi man natin makita agad, pero ang pag-asa ay parang tubig na dahan-dahang pumapasok sa bitak ng bato. Ang bawat babae na naglalakbay mula sa takot papunta sa dangal ay parang ilaw sa gitna ng dilim. Minsan, ang liwanag ay mahina, madalas, tila mapupundi sa lakas ng hangin ng pangungutya at pagsuway. Pero sa bawat patak ng luha, sa bawat bulong ng panalangin, unti-unting lumalakas ang apoy ng pagbabalik loob. Sa dulo ng kabanatang ito, alam kong hindi pa tapos ang laban. Alam ko ring hindi lahat ay makikinig o tatanggap agad. May mga magpapatawa, magpaparatang, magtatakwil. Ngunit naniniwala akong sa bawat puso na magbubuka sa pag-ibig ng Diyos, may bagong kwento ng liwanag at pag-asa na magsisimula. Ang mga paanyaya ng 5 babala ay hindi para sa mga perpekto. Ito ay para sa mga sugatan, para sa mga lumalaban, para sa mga marunong sumubok muli kahit ilang beses nang nadapa. Sa bawat pagtutol at pagdududa, mas napapalalim ang tunay na kabuluhan ng dangal at pananampalataya. At sa tahimik na gabi, nanalangin ako muli, "Panginoon, palambutin mo ang mga pusong matigas, pagalingin mo ang mga sugat ng paghamak, at bigyan mo ng pag-asa ang mga kababaihan na naglalakbay pabalik sa iyong liwanag. Huwag mong hayaang mawalan sila ng lakas ng loob." Ang unang hakbang ng pagbabalik loob ay palaging mahirap. Ngunit sa bawat muntinggi, may buhay na nagbabago, may pamilya na muling nabubuo, may komunidad na tahimik na nagsisimulang lumiwanag. Tahimik ang gabi sa San Antonio, ngunit sa loob ng isang simpleng tahanan ay may nagaganap na himala na tahimik, halos hindi mapansin, ngunit makapangyarihan. Si Mara Diyos, isang ina ng 3 anak na babae, ay matagal nang nagpapasa ng bigat ng mundo,
inaasahan siyang maging huwaran, masayahin, maasikaso, at modernong ina na hindi nagpapahuli sa uso. Ngunit, sa likod ng mga ngiti at maayos na hitsura, nagkaroon siya ng pagod na hindi niya kayang ikwento kahit sa sariling asawa. Ang araw-araw na alitan ng kanyang mga anak, ang kompetisyon sa social media, at ang patuloy na pagkukumpara sa ibang pamilya ay dahan-dahang lumalason sa payapang kaluluwa ng tahanan. Isang gabi, matapos ang pagtatalo ng magkakapatid dahil sa isang viral video, napuno si Mara Diyos. Tahimik siyang umupo sa tabi ng higaan at huminga ng malalim. Panginoon, anong dapat kong baguhin? Hindi nagtagal, isang alaala ng kanyang sariling kabataan ang sumilay sa isip niya, ang kanyang ina, nakabestida, nakabelo tuwing linggo, tahimik ngunit matatag, hindi natitinag sa dami ng tukso ng mundo. Bakit parang mas masaya at payapa noon, bulong ni Mara Diyos. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga uniforme ng mga anak para sa eskwela, biglang napagpasyahan niya, tama na ang pagtakbo sa dikta ng mundo. Magsisimula ako sa maliit, ngunit totoo. Tinawag niya ang 3 anak, pinaupo sa mesa, at marahan niyang ikinuwento ang kanyang desisyon. Mga anak, mula ngayon, susubukan natin magdamit ng mas simple, mas mahinhin. Hindi dahil gusto ko kayong gawing luma, kundi dahil gusto kong makita niyo ang tunay ninyong halaga. Unang nagreklamo si Lucia, 16 na taong gulang at pinakamatapang sa magkakapatid. Mama, ano to? Gusto mo bang pagtawanan kami sa school? Sumabat naman si Daniela, paano ang party? Lahat ng kaibigan ko naka-crop top. Si Isabel, bunsong 9 na taon, ay tahimik lang ngunit halatang takot din na baka hindi makisabay sa mga kaibigan. Ngunit hindi na umatras si Mara Diyos. Kung gusto niyong magreklamo, sige lang. Pero susubukan ko rin maging halimbawa. Hindi ko lang ipipilit sa inyo, ipapakita ko. Sa sumunod na linggo, buong pamilya ay pumaroon sa misa. Simple ngunit eleganteng bestida ang suot ni Mara Diyos. At sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nagsuot siya ng manipis na belo. Tahimik na napatitig ang kanyang asawa at mga anak. Sa simbahan, may ilan na napatingin, iba may ngiti ng pag-apruba, ang iba'y halatang nagtataka. Ngunit sa kalagitnaan ng liturhiya, naramdaman ni Mara Diyos ang kakaibang kapanatagan, hindi ito dahil sa tela, kundi sa desisyon ng puso. Kinagabihan, habang nagkakainan, unang bumasag ng katahimikan si Lucia. Mama, parang hindi naman pala nakakahiya. May nagsabi pa nga sakin sa simbahan na bagay raw sakin yung damit ko. Napangiti si Mara Diyos, at sa unang pagkakataon, wala silang nagtatalo tungkol sa itsura o outfit ng isa't isa. Napansin ng kanyang asawa ang pagbabago, at isang gabi, hinawakan niya ang kamay ni Mara Diyos. Salamat, mahal. Parang mas payapa ang bahay. Mas gusto ko ang respeto na ibinabalik mo sa sarili mo and sa ating mga anak. Hindi naglaon, naging usap-usapan sa kanilang parokya ang bagong aura ng pamilya. May ilan pang ina na lumapit kay Mara Diyos, Ate, paano mo nagawa yan? Hindi ba natakot ang mga bata na pagtawanan sila? Tapat ang sagot niya, natakot din. Pero mas takot akong tuluyang mawala ang respeto namin sa isa't isa. Kaya pinili ko, araw-araw, na maging totoo. Dahil sa kanyang halimbawa, unti-unti nang nagkaroon ng maliit na grupo ang mga kababaihan sa simbahan. Nag-uusat sila tuwing Biyernes ng gabi, hindi para magkumpara ng mamahaling bag o latest na trend, kundi para magdasal, magtulungan, at maghanap ng mga damit na maganda, praktikal, at makatarungan. Tinawag nila ang kanilang grupo na Mujeres con Dignidad, kababaihang may dignidad. Hindi ito eksklusibong para sa matanda o bata, lahat ng gustong sumubok ay tinatanggap. Walang pulisya ng fashion, kundi suporta, tapang, at pag-ibig. Sa bawat pagtitipon, may mga batang dalaga na naglalapit, nangangapa pa. Tita, paano pag walang pambili ng bagong damit? Anak, mas mahalaga ang malinis at maayos na suot, kahit luma, kaysa sa mahal at mapanuksong damit. May mga nagdadala ng lumang damit para ipamigay sa nangangailangan, at may mga bata na natutong mag-upcycle ng damit, na diskubre ang kaligayahan sa simpleng paglalagay ng tela at sinulid sa makalumang sewing machine ng parokya. Habang lumalalim ang pag-uusap ng mga kababaihan, mas nadarama nila ang pag-unlad, hindi lamang panlabas kundi lalo na sa loob. Lalong nagiging bukas ang ugnayan ng ina at anak, at natututo ang mga kabataang babae na ang dangal ay hindi kailanman naluluma. Masaya silang lumalabas, hindi para ipagyabang ang suot kundi upang maging ilaw sa gitna ng dilim ng uso at social media.
Habang isinusulong ni Mara Diyos ang bagong kultura ng dangal sa San Antonio, sa California na may tahimik na lumalalim ang pagbabago sa buhay ni Ana Cristina. Isang araw, matapos ang klase, nilapitan siya ng isang kabataang Katoliko sa campus. Ate Ana, bakit ka laging simple manamit? Hindi ka ba natatakot mapag-iwanan? Ngumiti si Ana Cristina. Noong una, natakot din ako. Pero natutunan ko, mas mahalaga pala na maging totoo sa sarili kaysa sa sumunod sa uso. Minsan, mas mahirap pero mas masarap sa pakiramdam na hindi mo kailangang magpanggap. Hindi nagtagal, unti-unting dumami ang mga batang babae na tahimik na sumusubok ng mas maayos na pananamit. May mga nagtatapat ng mga lihim na insecurities, at si Ana Cristina, na dati ring puno ng alinlangan, ay naging gabay at kaibigan. Buwan-buwan, nagtatag sila ng maliit na discussion group, tinatawag na Reinas de Verdad, mga reyna ng katotohanan. Pinag-uusapan nila ang mga tukso, ang mga karanasan sa eskwela, at higit sa lahat, ang mga paraan upang mapanatili ang dangal at pananampalataya kahit sa gitna ng matinding pressure. Sa New York, si Marisol na dati tila dayuhan sa sariling tradisyon, ay unti-unting lumalago bilang huwaran sa kanyang parish community. Sa mga unang buwan, palihim pa niyang isinusuot ang belo. Ngunit nang masanay, lakas loob siyang tumayo sa harap ng youth group at nagsalita tungkol sa kanyang karanasan. Akala ko makaluma ang lahat ng ito. Pero ang natutunan ko, ang tradisyon ay hindi bilangguan, kundi paanyaya sa mas malalim na pagmamahal sa Diyos. Ngayon, proud na akong magsuot ng belo, hindi para magpasikat, kundi para magpakatotoo. Ang mga kabataang babae, nagulat ngunit humanga. May ilan na nagsimula ring mag-eksperimento, may ilan na tahimik lang munang nagmamasid, ngunit ramdam na ramdam ang unti-unting pag-usbong ng bagong sigla. Sinimula ni Marisol ang isang maliit na apostolado ng pagbabahagi ng mga mantila at rosaryo sa mga batang babae. Minsan, may kabataang lalaki na nagbiro, parang madre na kayo ha. Ngunit natutunan nilang sagutin ng may ngiti at respeto, mas mabuti na ang magmukhang banal kaysa magpanggap na malaya, pero alipin ng opinyon ng iba. Habang dumarami ang mga grupo ng kababaihan sa Texas, California, New York, at pati na rin sa Miami, mas lumalalim ang dialogo hindi lang ng mga babae, kundi ng buong pamilya. Minsan, may ama na lumalapit, naguguluhan pa, bakit biglang nagbago ang mga anak ko? Ngunit madalas, kasunod ng pag-aalinlangan, may kasunod na pagmamalaki at paggalang. Padre, salamat. Ngayon ko lang ulit nakita ang asawa ko na nirerespeto ng mga tao, at higit sa lahat, ng aming mga anak. Ang pagbabago ay hindi laging madali. Sa bawat kwento ng tagumpay, may gabi ng luha, araw ng pangungutya, at oras ng pagdududa. Ngunit sa bawat desisyong bumalik sa dangal, may bagong panimula. Unti-unti, nabubuo ang kultura ng pagkakaisa, hindi sa kaplastikan, kundi sa pag-unawang sabay-sabay silang naglalakbay, natututo, at nagkakamali. Sa bawat kabiguan, mas lalong tumitibay ang samahan. Dahil dito, may mga batang lalaki na nagsimulang magbago rin. Nakita nila ang lakas ng loob ng mga babae, at na-inspire silang igalang, suportahan, at protektahan. Ang simbahan, na dati tahimik at minsan malamig, ay nagkaroon ng bagong lakas, puno ng awit at halakhak ng mga pamilya na muling natutong magdasal at magbigay galang. Isang gabi, sa isang malaki at masayang pagtitipon ng kababaihan, tumayo si Mara Diyos at nagsalita, alam ko pong mahirap magsimula, lalo na kung parang mag-isa ka lang. Pero ngayon, hindi na tayo mag-isa. Sa bawat pagpili natin ng dangal at pananampalataya, sa bawat maliit na natin sa Diyos, mas nagiging liwanag tayo sa isa't isa. Sana, hindi dito magtapos ang kwento natin, kundi dito palang magsisimula. Ang mga kamay ay naghawakan, mga mata na puno ng luha at pag-asa. Ang kanilang pagtawa, pagyakap, at panalangin ay naging bagong awit ng pag-asa at pagbabago. Hindi lamang panlabas ang pagbabagong naganap, ito ay tunay na muling pagsilang ng pagkakakilanlan. Ang tunay na kagandahan ay natagpuan, hindi sa mga matang mapanghusga, kundi sa pusong handang magbago at magmahal. Ang bawat babae, ngayon ay hindi natakot pagtawanan, kundi handang magsilbing ilaw sa mundo. Muling humahaba ang mga araw ko sa paglalakbay. Sa bawat bayan at lungsod na dinaraanan ko, ramdam ko ang kakaibang hangin, may pagbabago, may kuryenteng umaagos sa pagitan ng mga pamilya, mga kaibigan, mga kapitbahay. Ang mga mukha ng mga kababaihan na minsan ay puno ng pagdududa, ngayon ay tila may bagong liwanag, at ito'y hindi galing sa alahas o kolorite, kundi sa kumpiyansa at katahimikan ng loob.
Unang huminto ako sa isang maliit na baryo sa labas ng San Antonio. Sa labas ng simbahan, nakatayo ang ilang babae, nagkukwentuhan habang binabantayan ang kanilang mga anak. Isang batang ina, si Karina, ang lumapit sa akin. Padre, hindi niyo po alam kung gaano kalaki ang ipinagbago ng aming pamilya simula nang magdesisyon akong baguhin ang pananamit ko. Akala ko noon, mababaw lang, pero ngayon, parang mas magaan magdasal, mas payapa ang bahay. Pati ang asawa ko, naging mas magalang. Hindi na kami nagtatalo tungkol sa mga simpleng bagay. Mas madalas, nagkakape na lang kami pagkatapos ng hapunan, nagkwekwento tungkol sa mga pangarap. Nagpatuloy ako sa loob ng simbahan. Dati, parang palengke kapag bago magsimula ang misa, maingay, patalbugan ng uso, walang pansin sa altar. Ngunit ngayong araw na yon, natigilan ako, may katahimikan, may pagpapakumbaba, at bawat pamilya ay may kakaibang paggalang habang pumapasok. May mga batang babae na tahimik na nakaupo, nakabestida, ang ilan ay may belo, hindi sa pilitan, kundi buong-buong tinanggap. Hindi sila takot mapansin, hindi sila nagmamadaling mag-selfie. Sa halip, tila may panibagong halaga ang bawat hakbang papasok sa simbahan. Naglakad ako papunta sa altar, at tumigil muna upang tanawin ang buong kongregasyon. Napansin ko, maski ang mga kabataang lalaki, mas maingat sa pagtrato sa kanilang mga kaedad. Walang sigawan, walang kantyawan, bagkus may tila bagyong katahimikan na dahan-dahang bumabalot sa bawat isa. Sa likod, may matandang lalaki na marahang nagrosaryo, at ang kanyang apo ay nakayuko sa tabi niya, marahang sumasabay sa dasal. Lumapit sa akin ang kura paroko, si Padre Tomas. Padre Leo, bulong niya, napansin mo ba ang pagbabago? Noon, akala ko imposible. Pero nang magsimulang magkaisa ang ilang kababaihan dito, dahan-dahang nagbago ang lahat. Hindi lang sa pananamit, pati sa asal, sa pananalita, sa pagtrato sa isa't isa. Nagkwento siya ng isang tagpo ilang araw lang ang nakalipas. May isang bata, si Mateo, 7 pa lang, ang nagsabi sa nanay niya, "Ma, gusto kong maging kasing bait ni Tita Luca kasi hindi siya sumisigaw, hindi siya nagmumura, ang ganda niya kahit hindi siya laging naka-makeup." Noong narinig ng mga ibang ina, parang natauhan sila, hindi pala kailangan ng marami para maging mahalaga. Sa Houston, isang grupo ng kababaihan ang nag-imbita sa akin sa kanilang regular na Reunion de Dignidad. Sa silid, puno ng tawanan at mahihinang bulungan, halatang komportable ang bawat isa. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may lalim ang kanilang pag-uusap, pinag-uusapan ang mga hamon sa trabaho, sa pamilya, at kung paano pinapalalim ng modestia ang kanilang buhay pananampalataya. May isang binatang ama, si Arturo, na nagsalita sa pagtitipon. Hindi ko po inakalang makakaapekto sa akin ang pagbabago ng asawa ko. Dati, akala ko, para lang ito sa mga babae. Pero nang makita kong mas may kumpiyansa siya, mas kalmado, mas buo, natutunan ko ring baguhin ang sarili ko. Mas naging mahinahon ako sa mga anak ko, mas nakikinig, mas nagbibigay ng oras kaysa ng opinyon. At masasabi kong mas masaya ang bahay namin ngayon. Hindi natapos ang kwento sa loob ng bahay. Ang pagbabago ay naramdaman din sa mga kapitbahayan at parokya. May mga batang babae na dati iniiwasan ang mga grupo sa simbahan, ngayoy aktibong sumasali, hindi lang para sa catechism kundi para magsilbi, tumulong sa mga outreach, at magsama-sama sa pagdarasal ng rosaryo. Minsan, may mga batang lalaki na naintriga, bakit parang mas tahimik na ang mga girls ngayon? Ngunit kapansin-pansin, mas lumalim ang respeto, mas bumaba ang pang-aasar at bastos na biro, at higit sa lahat, mas madali nang mag-aya ng sama-samang dasal o volunteer work. Pinuntahan ko rin ang isang lumang parokya sa Los Angeles, kung saan dating puno ng tensyon at iringan ang mga miyembro ng chore at mga volunteers. Ngayon, kahit hindi lahat ay sumunod agad sa bagong paraan ng pananamit, may bagong kultura ng pag-unawa. Isang batang guro, si Carmela, ang nagsalita, dati, parang kompetisyon lahat, kung sino ang pinakamaganda, pinakasikat, pinakabago ang sapatos o cellphone. Pero ngayon, mas madalas, nag-aabot kami ng tulong sa isa't isa, nagbibigayan ng payo, nagbabahaginan ng damit para sa nangangailangan. Nabuo rin ang mga support group na hindi lang basta group chat sa cellphone. Sa bawat baryo, may regular na pagkikita, minsan sa bahay, minsan sa simbahan, minsan kahit sa parke. Ang usapan ay lumalampas na sa pananamit, paano magtulungan sa negosyo, paano mag-alaga ng anak, paano tumulong sa mga single mother o kabataang walang magulang. Maraming kababaihan na dati tahimik lang sa sulok, ngayon ay nagsisimula ng magbahagi ng kanilang kwento, ng mga pagsubok, ng mga tagumpay at kabiguan.
Maging ang mga pari ay nadadala ng paggalaw ng espiritu. Sa Miami, kinausap ako ni Padre Miguel, Leo, dati, parang hindi ako naririnig ng komunidad. Pero nang magsimulang manguna ang ilang kababaihan sa pagbabago, lumambot ang mga puso. Ngayon, sa bawat misa, nararamdaman kong mas may takot at galang sa altar. Hindi ito sa pilitan. Kusang loob at iyon ang pinakamahalaga. May isang misa na hindi ko makakalimutan. Sa kalagitnaan ng humilya, napansin kong halos lahat ay tahimik, nakikinig ng buo, walang nagte-text, walang gumagalaw. Isang grupo ng mga teenager, magaganda, masayahin, ay nakaupo sa harap, malinis at simple ang bihis, may mga nakabelo, ang iba wala. Ngunit bawat isa ay marunong tumingin ng diretsyo sa mata, marunong umiti ng may respeto, at marunong magdasal ng taimtim. Sa dulo ng misa, may batang lumapit, "Padre, gusto ko pong